Sa gitna ng tahimik at sugatang mansyon ni Gabriel Villaroman, dumating si Althea Reyes, isang babaeng may tinatagong pagkatao at pusong handang magmahal. Sa kanyang pagpasok sa buhay ng isang biyudong ama at ng dalawang batang kambal na tila isinara na ang kanilang mundo, unti-unting gumalaw ang mga sugat na matagal nang nanahimik. Ngunit kapag ang mga lihim at paninira ay nagsimulang sirain ang tiwala, hanggang saan aabot ang pag-ibig kung ang katotohanan ay maaaring magwasak ng isang pamilya? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Villaroman ay may sariling bigat. Isang katahimikang tila lumalamon sa bawat tunog na nagtatangkang mabuhay. Para kay Gabriel Villaroman, ang bawat tiktak ng grandiosong orasan sa kanyang opisina ay isang paalala ng isang taon na puno ng walang katapusang katahimikan. Isang taon mula nang huling niyang marinig ang masasayang halakhak ng kanyang mga anak. Ang amoy ng mamahaling katad at lumang libro na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay tila nagpapabigat ngayon sa kanyang dibdib, na para bang ang hangin mismo ay nakikidalamhati. Sa ibabaw ng kanyang mesa na gawa sa mahogany, nakakalat ang mga resume ng halos 20 aplikante para sa posisyon ng yaya. Ngunit para kay Gabriel, ang mga ito ay mga papel lamang na walang buhay. Ang bawat isa na humarap sa kanya ngayong hapon ay isang kabiguan. May isang masyadong masalita na ang boses ay waring sumisira sa sagradong katahimikan ng bahay. May isa namang tila takot na takot sa mga bata na ang mga matay hindi maialis sa mamahaling palamuti sa paligid. At ang pinakahuli, isang babaeng mas interesado sa sweldong kanyang matatanggap kaysa sa kalagayan ng 2 batang nangangailangan ng kalinga. Napapikit si Gabriel at banayad na minasahe ang kanyang sentido. Ang pagod ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Isang taon na niyang sinusubukang punan ang puwang na iniwan ni Isabela. Ngunit walang sino man ang tila karapat-dapat. Walang sino man ang makaintindi sa klase ng pag-aalaga na kailangan ni Lia at Luis, ang kanyang kambal. Hindi nila kailangan ng tagabantay. Kailangan nila ng isang milagro. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Sir Gabriel, magalang na sabi ng kanilang mayordoma, si Manang Elena, narito na po ang huling aplikante. Bumuntong hininga si Gabriel, isang tunog ng pagsuko. Sige Manang, papasukin mo na siya. Inaasahan niyang makakita ng isa na namang babaeng may kumpiyansa sa sarili. Marahil ay may dalang sandamakmak na rekomendasyon. Ngunit ang pumasok sa pinto ay isang dalagang payak, halos naglalaho sa laki ng silid. Nakasuot ito ng simpleng blusa at pantalon, at ang buhok nito ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang manipis na folder, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kombinasyon ng kaba at determinasyon. Magandang hapon po, mahinang sabi nito. Ako po si Althea Reyes. Pinagmasdan siya ni Gabriel mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Wala siyang makitang espesyal sa babaeng ito. Mukha itong masyadong bata, masyadong mahiyain. Isa na namang masasayang na oras. Maupo ka. Maikling utos niya. Ikinumpas ang kamay sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. Umupo si Althea, ngunit sa dulo lamang ng upuan na para bang handa siyang tumakbo anumang oras. Inilatag niya ang kanyang folder sa mesa, ngunit hindi ito tiningnan ni Gabriel. Sa halip diretsahan niya itong tinanong, bakit mo gustong maging yaya ng mga anak ko, Miss Reyes? Nakita niya ang bahagyang panginginig sa mga kamay ni Althea bago ito sumagot. Dahil po mahal ko ang mga bata. At nabasa ko po na kailangan nila ng isang taong pasensyoso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Pasensya. Higit pa sa pasensya ang kailangan nila. 1 taon na silang hindi nagsasalita, Miss Reyes. 1 taon na. Natakot sila sa isang insidente at mula noon, isinara na nila ang kanilang mundo. Kaya kong kumuha ng pinakamagagaling na doktor at therapist
sa buong bansa. Pero walang sino man ang nakabasag sa pader na kanilang itinayo. Ano ang maibibigay mo na hindi nila kayang ibigay? Yumuko si Althea at sa isang saglit, inakala ni Gabriel na iiyak na ito at aatras. Ngunit muli itong nag-angat ng tingin at sa pagkakataong ito, may kakaibang kislap sa mga mata nito. Wala po akong maipapangakong milagro, sir, pero kaya ko pong ibigay ang aking oras, ang aking puso. Handa po akong umupo sa kanilang tabi, kahit gaano pa katagal, kahit hindi sila magsalita. Handa po akong maghintay. May kung anong tumagos sa puso ni Gabriel sa mga salitang yon. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, pero mabilis niya itong iwinaksi. Pagod lang siguro siya. Manang Elena? Tawag niya sa intercom. Pakidala ang kambal dito. Ilang sandali pa, pumasok si Manang Elena kasama sina Lia at Luis. Ang dalawang bata ay magkahawak kamay, ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, ang kanilang mga mata ay nakatingin lamang sa sahig. Para silang dalawang manika na gawa sa porselana. Maganda, ngunit basag. Tumayo si Gabriel, naghahanda para sa inaasahan niyang eksena. Ang pag-atras ng mga bata, ang pagpapanik ng aplikante, at ang isa na namang pagkabigo. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahan-dahang tumayo si Althea mula sa kanyang kinauupuan. Hindi niya sinubukang hawakan o kausapin ang mga bata. Sa halip, lumuhod siya sa sahig upang maging kapantay nila. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ang mga ito nang may ngiti, isang ngangiting malungkot ngunit puno ng pag-unawa. At pagkatapos, nagsimula siyang humimig ng isang lumang awiting pambata. Isang himig na simple at pamilyar na tila nagdadala ng init sa malamig na silid. Nakatayo lang si Gabriel sa gilid, nagmamasid. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay naghahanda para sa pagkabigo. Ngunit napansin niya ang isang bagay. Ang mahigpit na pagkakahawak ng kamay ng kambal ay unti-unting lumuwag. Si Lia, na laging nakatago sa likod ng kanyang kapatid, ay dahan-dahang sumilip. Itinigil ni Althea ang kanyang paghimig. Tinitigan niya si Lia ng diretso sa mata. "Ang ganda ng laso mo," sabi ni Althea sa isang boses na kasing lambing ng kanyang himig. Tinutukoy ang pulang laso sa buhok ng bata. Walang nangyari, katahimikan. Ito na, isip ni Gabriel, tapos na. Ngunit pagkatapos, isang bagay na hindi ka pani-paniwala ang naganap. Dahan-dahan, itinaas ni Lia ang kanyang maliit na kamay. Nanginginig ito, habang dahan-dahan niyang iniaabot upang hawakan ang isang hibla ng buhok ni Althea na nakalawit sa mukha nito. Napatigil sa paghinga si Gabriel, maging si Manang Elena ay napatakip sa kanyang bibig. At sa gitna ng katahimikang yon na matagal nang bumalot sa mansyon, isang maliit na tinig ang narinig, mahina at halos isang bulong. Ngunit malinaw na parang kristal. "Mama!" Kasunod nito, bumitaw si Luis sa kamay ng kanyang kapatid. Humakbang papalapit kay Althea at inulit ang salitang yon. Mas malakas ng kaunti. "Mama!" Natigilan ang mundo ni Gabriel. Ang tunog ng mga boses ng kanyang mga anak. Mga boses na akala niya ay hindi na niya muling maririnig, ay tumama sa kanya na parang isang malakas na alon. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay biglang nagkabitak-bitak. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungulila sa loob ng isang taon ay biglang bumuhos at napalitan ito ng isang emosyon na napakatindi at nakakagulat. Pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asang yon ay ang pagdududa. Masyadong mabilis, masyadong imposible. Paano? Paano ito nagawa ng isang estranghero sa loob lamang ng ilang minuto? Isang bagay na hindi nagawa ng mga eksperto sa loob ng isang taon. Ang kanyang pagiging isang negosyante, ang kanyang likas na pagiging mapaghinala, ay biglang nanaig. Ang init na nagsimulang bumalot sa kanyang puso ay biglang nanlamig. Tumingin siya kay Althea
na ngayon ay may mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata habang nakatingin sa kambal. Nakita niya hindi ang isang tagapagligtas, kundi isang misteryo, isang panganib. Tumuwid siya ng tayo. Ang kanyang muka ay muling naging isang maskara ng kawalang emosyon sa isang boses na malamig at puno ng awtoridad na nagpabura sa lahat ng bakas ng milagrong kasasaksilang nila. Tinitigan niya si Althea Reyes. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Ang sinag ng araw sa Tagaytay ay may kakaibang ganda. Isang ginintuang liwanag na dahan-dahang gumagapang sa malawak na hardin at tumatagos sa matataas na salaming bintana ng mansyon. Para kay Althea, nagising na bago pa man sumikat ang araw. Ang init na dala nito ay hindi sapat para pawiin ang lamig na bumalot sa kanyang kaluluwa mula pa kagabi. Ang tanong ni Gabriel Villaroman, isang tanong na ibinato na parang isang matulis na yelo, ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Hindi iyon isang tanong ng pagtataka, kundi isang akusasyon. At sa mga mata niyang kulay abo, na puno ng sakit at pagdududa, nakita ni Althea ang isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa sa alinmang pader na nakapalibot sa mansyon. Gayunpaman, sa kabila ng takot, pinili niyang manatili, hindi para sa lalaking tila galit sa buong mundo, kundi para sa dalawang batang nagbigay sa kanya ng isang salitang matagal na niyang inaasam na marinig, kahit pa hindi ito para sa kanya. Mama, ang salitang iyon ay isang pangako, isang responsibilidad na hindi niya kayang talikuran. Ang unang umaga niya bilang yaya ay sinubok kaagad ang kanyang determinasyon. Sa malaking komedor, ang almusal ay nakahain na parang isang piging, ngunit si Luis ay nakaupo lamang at tinititigan ang kanyang pagkain na para bang ito ang kanyang pinakamalaking kaaway. Nakatayo sa di kalayuan si Gabriel, nakasandal sa hamba ng pinto, hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para magbigay ng tensyon sa buong silid. Ayaw po talaga niya, Miss Althea, bulong ni Manang Elena na may halong pag-aalala. Sinubukan na po namin lahat. Ngumiti lamang si Althea kay Manang Elena bago lumapit kay Luis. Kumuha siya ng isang upuan at umupo sa tabi nito. Hindi sa harap. Kumuha siya ng isang kutsara ng sinangag at itlog. Alam mo ba, Luis? Panimula niya sa mahinahong boses. Noong bata ako, iniisip ko na ang kutsara ay isang eroplano. At ang bibig ko, isang sikretong kuweba na kailangan niyang marating. Itinaas niya ang kutsara at pinalipad-lipad ito sa hangin. Papunta na ang eroplano sa airport. Handa na ba ang runway? Walang naging reaksyon si Luis. Patuloy lang itong nakatingin sa kanyang plato. Ngunit hindi sumuko si Althea. Naku, mukhang may traffic yata sa himpapawid, sabi niya ulit. Ipinagpatuloy ang pagpapalipad sa kutsara. Kailangan nating maghanap ng signal, sabi ng piloto. Kailangan daw niya ng isang maliit na ngiti para makalapag. Sa sulok ng kanyang mata, nakita ni Althea ang bahagyang paggalaw sa labi ni Luis. Isang maliit, halos hindi mapansing pag-angat. Para kay Althea, iyon ay sapat na. Dahan-dahan niyang inilapit ang kutsara. At sa pagkakataong yun, dahan-dahang ibinuka ng bata ang kanyang bibig. Isang kutsara, 2, 3, hanggang sa maubos ang laman ng kanyang plato. Sa buong panahong iyon, hindi tumingin si Gabriel sa kanila, ngunit alam ni Althea na nakikita at naririnig niya ang lahat. Nang matapos si Luis, dahan-dahan itong tumingin kay Althea at hinawakan ang kanyang kamay, isang maliit na pasasalamat na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Iyon ang unang sinag ng kaligayahan sa puso ni Althea sa loob ng mansyon. Nang hapong iyon, habang mahimbing na natutulog ang kambal, naisipan ni Althea na maglakad-lakad sa hardin. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, naisip niya ang isang kwento. Pagkagising ng mga bata, dinala niya sila roon
at pinaupo sa malambot na damuhan. Mayroon akong isang kwento para sa inyo, sabi niya. Ito ay tungkol sa isang matapang na kabalyero na siyang tagapag-alaga ng isang prinsipe at isang prinsesa sa isang kahariang naliligkot. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga salita ay tila nagpipinta ng mga imahe sa hangin. Ikinuwento niya kung paano hinarap ng kabalyero ang mga halimaw na gawa sa anino at kung paano niya itinayo muli ang mga pader ng kastilyo na gumuho dahil sa kalungkutan. Hindi siya gumamit ng espada, pagpapatuloy niya, kundi ng mga yakap. Hindi siya gumamit ng panangga, kundi ng mga awit. At ang pinakamalakas niyang sandata ay ang kanyang pasensya. Si Leah, na laging seryoso ang mukha, ay nakasandal na ngayon sa balikat ni Althea. Si Luis naman ay nakahiga sa kanyang kandungan. Ang mga mata ay nakapikit na, para bang dinadama ang bawat salita. Alam ni Althea na hindi lang ito isang simpleng kwento para sa kanila. Ito ay isang pangako. Ang payapang sandaling iyon ay natigil nang marinig nila ang isang masayang boses mula sa likuran. Kay gandang tanawin naman nito. Napalingon si Althea at nakita ang isang babaeng napakaganda at elegante, nakasuot ng isang mamahaling bestida at may dalang mga makukulay na paper bag. Ngumiti ito ng napakatamis. Isang ngingiting tila kayang liwanagan ang buong hardin. Tita Katrina, sabay na sigaw ng kambal. Ang kanilang mga boses ay puno ng sigla. Isang enerhiyang hindi pa nakikita ni Althea mula sa kanila. Tumakbo sila palapit sa babae at niyakap ito ng mahigpit. Ito pala si Katrina Sandoval, ang pinsan ni Gabriel na nabanggit sa kanya ni Manang Elena. Lumapit ito kay Althea, hindi nawawala ang perpektong ngiti sa kanyang mga labi. Ikaw siguro si Althea, sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay kasing kinis ng sutla. Ikinuwento ka na sa akin ni Gabriel at mukhang hindi siya nagkamali. May dala akong mga regalo para sa mga bata. Ibinigay niya ang mga paper bag sa kambal na tuwang-tuwang binuksan ng mga ito para makita ang mga bagong laruan. Salamat po, ma'am, magalang na sabi ni Althea, bahagyang nailang sa karangyaan nito. Katrina na lang, masyado kang formal, sabi nito sabay tawa ng mahina. Alam mo, nag-aalala talaga ako para sa mga bata mula ng, alam mo na, pero ngayon nakikita ko silang masaya. Salamat sa'yo. May kung anong sinseridad sa kanyang mga salita na bahagyang nagpagaan sa loob ni Althea. Ngunit habang pinapanood niyang maglaro ang kambal kasama si Katrina, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang munting kaba. May kung ano sa perpektong pagkakangiti ni Katrina, sa paraan ng pagtingin nito sa mansyon, isang sulyap na tila sinusukat ang bawat sulok, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang taong may inaangkin na nagbibigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Iwinaksin niya ito sa kanyang isipan, marahil ay dala lamang ng kanyang sariling pag-iingat at ng mga multo ng kanyang nakaraan. Bago umalis si Katrina, habang abala ang mga bata sa kanilang mga bagong laruan, nilapitan siya nito at bahagyang hinawakan ang kanyang braso. Ang kilos ay tila pala kaibigan, ngunit ang paghawak nito ay may kakaibang diin. Althea, sabi nito sa isang boses na halos pabulong na para bang nagbabahagi ng isang mahalagang sikreto. Isang paalala lang, mag-ingat ka kay Gabriel. Mula nang pumanaw si Isabela, naging napakahirap niyang basahin. Nagtayo siya ng matataas na pader sa paligid niya. Huwag mong personalin kung minsan ay malamig ang pakikitungo niya. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Tumango lamang si Althea, hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Salamat po sa paalala. Walang anuman, sagot ni Katrina, at muling sumilay ang kanyang perpektong nangiti bago ito tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa batong daanan ng hardin. Pinanood siya ni Althea hanggang sa mawala ito sa paningin at ang pakiramdam ng kaba ay bumalik, mas malakas kaysa kanina.
Ang nalalabing bahagi ng araw ay lumipas ng payapa. Ang hapunan ay naging mas magaan kumpara sa almusal. At kahit si Gabriel ay tila bahagyang lumuwag ang pagkakakunot ng noo habang pinapakinggan ang mga putol-putol na kwento ni Leah tungkol sa kabalyerong walang espada. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Althea ang isang bahagyang kislap ng pagiging isang normal na pamilya sa loob ng tahanang iyon. Isang bagay na matagal na niyang pinapangarap at isang bagay na alam niyang hindi para sa kanya. Nang matapos niyang patulugin ang kambal, na kapwa mahigpit ang yakap sa mga unan na may amoy pa rin ng kanyang pabango, pumasok si Althea sa kanyang silid. Ito ay isang simpleng kwarto, ngunit malinis at komportable, na may bintanang nakatanaw sa tahimik na hardin na ngayon ay naliligo na sa liwanag ng buwan. Umupo siya sa gilid ng kama at sa wakas ay hinayaan ang sarili na damhin ang pagod. Ang araw na ito ay isang emosyonal na paglalakbay mula sa takot, sa munting tagumpay, sa kaligayahan, at sa kakaibang pag-aalala. Inilabas niya ang kanyang luma at medyo gasgas ng telepono mula sa kanyang bulsa. Ito ang tanging koneksyon niya sa mundong kanyang tinalikuran. Tiningnan niya ang screen, walang bagong mensahe, walang tawag. Sa isang iglap, nakahinga siya ng maluwag. Marahil, sa wakas, ay ligtas na siya rito. Marahil, ito na ang simula ang isang bagong buhay na matagal na niyang ipinagdarasal. Ngunit habang iniisip niya iyon, biglang umilaw ang screen at nag-vibrate ang telepono sa kanyang kamay. Ang tunog ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi pamilyar. Naramdaman ni Althea ang paninikip ng kanyang dibdib, ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang mensahe. Iisa lamang ang laman nitong pangungusap, mga salitang simple, ngunit may bigat na kayang gumuho sa mundong sinusubukan niyang itayo. Hindi ka makakapagtago magpakailanman, Althea Reyes. Ang gabi sa Tagaytay ay bumababa na may kasamang malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa loob ng kanyang opisina, hindi ito nararamdaman ni Gabriel Villaroman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Isang bigat na sinubukan niyang ibaon sa ilalim ng mga numero sa financial reports at mga estratehiya sa negosyo na nakalatag sa kanyang mesa. Ngunit ngayong gabi, ang mga numero ay tila mga dayuhang simbolo lamang at ang kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik sa loob ng bahay sa mga pagbabagong nagaganap na hindi niya kayang ipaliwanag o kontrolin. Sa loob ng 2 araw, nakita niya ang mga himalang hindi niya inaasahan. Narinig niyang muli ang boses ng kanyang mga anak, hindi na bilang isang bulong na puno ng takot, kundi bilang mga salitang may kasamang ningning. Nakita niyang kumain si Luis ng walang pilitan at nakita niyang ngumiti si Leah, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa mga mata nito. At sa sentro ng lahat ng ito ay si Althea Reyes, isang babaeng puno ng misteryo, isang babaeng sa tingin niya ay may itinatago, lalo na ngayong araw. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng kamay nito kaninang umaga, ang paraan ng pagsulyap nito sa gate na para bang may hinihintay o iniiwasan. Ang kanyang unang instinct bilang isang taong nasanay sa panlilinlang sa mundo ng korporasyon ay ang maghinala. Ngunit ang ebidensya ng kaligayahan ng kanyang mga anak ay napakalakas, isang katotohanang hindi kayang pabulaanan ng anumang pagdududa. Bigla, ang amoy ng kanyang opisina ay naghatid sa kanya pabalik sa isang alaala, hindi sa amoy ng katad at libro, kundi sa amoy ng antiseptic at mga bulaklak na nalalanta. Bigla, wala na siya sa kanyang mansyon, kundi nasa isang malamig at puting silid ng ospital, 1 taon na ang nakalipas. Ang kamay ni Isabela sa loob ng kanyang palad ay napakalamig at marupok, ngunit ang pagkakahawak nito ay mahigpit pa rin. Ang tunog ng heart monitor ay isang malungkot na ritmo sa kanilang huling mga sandali. "Gabriel," bulong ni Isabela,
Ang kanyang boses ay mahina na, ngunit malinaw pa rin ang bawat salita. Ang mga anak natin, sila ang kayamanan natin. Shh! Huwag kang magsalita, sagot ni Gabriel. Sinusubukang pigilan ang sariling panginginig ng boses. Magpagaling ka. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Alam nating pareho na hindi na mangyayari iyon. Pero mangako ka sa'kin, mahal ko. Mangako kang hahanapin mo ang kaligayahan para sa kanila. Kahit wala na ako. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at isang kaba na dumurog sa puso ni Gabriel. Hahanap ka ng mag-aalaga sa kanila. Isang taong hindi lang sila babantayan. Isang taong may mabuting puso. Isang taong magpapakita sa kanila na ang mundo ay hindi laging madilim. Pangako, Gabriel? Hinawakan niya ang kamay nito ng mas mahigpit na para bang sa paggawa noon ay mapipigilan niya itong bumitaw. Pangako, Isabela, sabi niya. Ang mga salita ay tila napakahirap bigkasin dahil sa bumabarang luha sa kanyang lalamunan. Pangako, gagawin ko ang lahat para sa kanila. Ang pagtunog ng intercom sa kanyang mesa ay biglang humila kay Gabriel pabalik sa kasalukuyan, pinuto lang masakit na alaala. Ito, si Manang Elena. Sir, pasensya na po sa abala, sabi ng boses nito. Pero tinatanong po ni Miss Althea kung maaari daw po niyang gamitin ang lumang kamera para kunan ng litrato ang mga bulaklak sa hardin bukas ng umaga. Para daw po sa isang project nila ng mga bata. Napakunot ang noo ni Gabriel, ang lumang kamera, ang paboritong kamera ni Isabela na hindi na nagalaw mula nang ito'y pumanaw, nakatago sa isang estante na puno ng alikabok at alaala. Sige, sagot niya. Mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Sabihin mo sa kanya oo. Habang sinasabi niya iyon, tumayo siya at lumabas ng opisina. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit naramdaman niya ang isang pagnanais na makita ang nangyayari sa labas ng kanyang lungga. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo at mula sa siwang ng pinto ng sala, natanaw niya ang isang eksenang muling sumubok sa kanyang pusong bakal. Sa sahig, nakaupo si Althea kasama ang kambal. Hindi sila naglalaro ng mamahaling laruan o nanonood ng telebisyon. Sa halip, sa tulong ng isang flashlight at ng kanilang mga kamay, gumagawa sila ng mga anino sa pader, isang kuneho, isang aso, isang ibon na lumilipad. At sa bawat bagong hugis na nabubuo, maririnig niya ang maliliit na hagikik ni Nalia at Luis, mga tunog na parang musika sa isang bahay na matagal nang nababalot ng katahimikan. Pinanood niya sila ng ilang sandali, nakatago sa dilim, isang lihim na manunood. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Althea sa kanyang mga anak, isang tingin na puno ng tunay na pagmamahal at saya, walang bahid ng pagkukunwari. Ito ang klase ng kalinga na hinahanap ni Isabela. Ito ang puso na gusto niyang mahanap para sa kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Gabriel. Tama na ang pagdududa. Tama na ang pagtatago sa likod ng pader ng kalungkutan. Oras na para tuparin ang kanyang pangako. Kinabukasan, maagang pumasok si Gabriel sa silid kainan. Isang bagay na hindi niya ginagawa. Dala niya ang isang kulay gatas na sobre. Naabutan niya si Althea na nag-aayos ng almusal para sa mga bata. Miss Reyes, tawag niya. Napalingon ito, bahagyang nagulat sa kanyang presensya. Sir Gabriel, magandang umaga po. Inilapag niya ang sobre sa mesa. Hindi ito mukhang isang simpleng sulat. Ito ay isang formal na dokumento. Pakibasa mo ito. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ito ni Althea. Binuksan niya ito at binasa ang laman. Ito ay isang kontrata. Hindi para sa isang buwan o 3 buwan, kundi para sa isang buong taon. Ang sahod na nakalagay ay higit pa sa karaniwan at may mga benepisyong karaniwang para lamang
sa mga mataas na empleyado ng kanyang kumpanya. Ngunit ang pinakanakakuha ng kanyang pansin ay ang isang pangungusap sa ilalim. Ang posisyon ay hindi lamang bilang yaya, kundi bilang Child Development Companion. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi ko lang kailangan ng isang yaya na magpapakain at magpapatulog sa mga anak ko, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon na wala ang dating lamig. Kailangan nila ng isang kasama. Kailangan nila ng isang tulad mo. Hindi ko hinihiling na palitan mo ang kanilang ina, dahil walang sino man ang makakagawa noon. Pero hinihiling ko na tulungan mo akong ibalik ang liwanag sa kanilang mundo. Gusto kong maging bahagi ka ng bahay na ito, Althea. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Gabriel sa kanyang unang pangalan. Naramdaman ni Althea ang pamilyar na paninikip ng dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang nagsisimulang mabuo. Ito na, ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Isang lugar na maaari niyang tawaging tahanan, kahit pansamantala. Isang pamilya na maaari niyang alagaan. Dahan-dahan, kinuha niya ang pluma sa ibabaw ng mesa, handa ng lagdaan ng papel na magbubuklod sa kanyang tadhana sa pamilyang Villaroman. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng pluma sa papel, isang boses ang pumutol sa kanilang sandali. Isang boses na matamis, ngunit may daladalang panganib. Gabriel, sabi ni Katrina. Nakatayo sa may pintuan ng komedor. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng umaga, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Althea na may hindi maipaliwanag na lamig. Pasensya na sa abala, pero kailangan nating mag-usap, agad, tungkol kay Miss Althea. Ang sinabi ni Katrina noong umaga ay parang isang batong ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Lumikha ito ng mga alon ng tensyon na ramdam ni Althea sa buong kabahayan. Bagamat hindi niya narinig ang pinag-usapan nito at ni Gabriel sa opisina, ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa mga salitang hindi niya narinig. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang kontrata ay nanatili sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa sa silid. May pirma na ni Gabriel Villaroman. Ang desisyon ng lalaki ay hindi nagbago. Sa kabila ng anumang lason na sinubukang isaboy ni Katrina, pinili pa rin ni Gabriel na magtiwala. At ang realisasyong yon ay nagtanim ng isang maliit na butil ng init sa puso ni Althea. Isang init na dahan-dahan niyang hinayaang lumago sa paglipas ng mga araw. Ang mansyon, na dati tila isang malamig na museo, ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Ang mga halakhak ni Nalia at Luis ay naging pamilyar na musika sa mga pasilyo. At si Althea, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ay nakaramdam ng isang bagay na mapanganib na kahawig ng kaligayahan. Isang pakiramdam ng pagiging kabilang. Isang hapon, habang ang araw ay nagbibigay ng isang malambot at ginintuang kulay sa malawak na hardin, tinuturuan ni Althea ang kambal na magbisikleta. Si Lia ay mabilis na natuto. Ang kanyang determinasyon ay makikita sa mahigpit na pagkakahawak sa maniba. Ngunit si Luis ay mas maingat, takot na mabitawan ang tulong ni Althea. "Kaya mo yan, Luis," sigaw ni Lia na parang isang maliit na cheerleader. "Hawakan mo lang ako, Mama Thea," mahinang sabi ni Luis. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Lagi kitang hahawakan," pangako ni Althea. Mula sa di kalayuan, sa may terasa nakatayo si Gabriel, nagpapanggap na nagbabasa ng dyaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa kanila. Isang maliit at bihirang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ilang sandali pa, ibinaba niya ang dyaryo at naglakad palapit sa kanila. "Kailangan niya ng mas malakas na tulak," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may halong amusement. Lumuhod siya sa kabilang panig ng bisikleta, katapat ni Althea. "Ganito,"
Sabay tayo. Tumango si Althea. Naramdaman ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa lapit ng lalaki. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na humalo sa amoy ng damo at araw ay tila nakakalasing. Isa, dalawa, tatlo, bilang ni Gabriel. Sabay nilang itinulak ang bisikleta. Sa pagitan ng kanilang mga kamay na nakahawak sa likod ng upuan, ang kanilang mga daliri ay nagkadikit. Isang munting pagdampi lamang, ngunit para itong isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Althea. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso at nakita niyang bahagyang namula ang mga tainga ni Gabriel bago ito mabilis na tumingin sa ibang direksyon. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng mga salitang hindi nila kayang bigkasin. At sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang lalaki, hindi bilang ang mailap na milyonaryo, kundi bilang si Gabriel, isang taong marahil ay kasing nalilito rin ng kanyang puso. Ang mga munting sandaling tulad nito ay naging tulay na nag-ugnay sa kanilang mga mundo. Isang gabi, habang sila ay naghahapunan, ang katahimikan ay tuluyan ng nabasag, hindi na dahil sa tensyon, kundi dahil sa masayang kwentuhan. "Papa?" sabi ni Leah. Ang kanyang bibig ay puno pa ng kanin. "Si Mama Thea. Gumawa kami ng bahay para sa mga langgam kanina. May pinto po ito at bintana. At may garahe para sa mga ipis." Dugtong ni Luis, na ikinatawa nilang lahat, maging si Gabriel. Isang tunay, malakas na tawa na tila nagpa-echo sa buong silid. Ginigising ang mga masasayang alaala na matagal nang natutulog sa mga pader nito. Habang pinapanood ni Althea si Gabriel na nakikipagbiruan sa kanyang mga anak, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot ng pananabik. Ito ang pangarap na matagal na niyang inilibing. Ang magkaroon ng isang normal na pamilya, isang ligtas na tahanan. At sa saglit na kahinaan, hinayaan niya ang kanyang sarili na isipin, paano kaya kung ito ay totoo? Paano kung maaari siyang manatili rito, magpakailanman? Ngunit ang mga pangarap ay sadyang marupok. Pagkatapos ng hapunan, habang tinutulungan niya si Manang Elena sa kusina, napasulyap si Althea sa bintana na nakatanaw sa malaking gate ng mansyon. At doon niya ito nakita. Isang itim na sasakyan, walang plaka, nakaparada sa kabilang kalye, walang bumababa, walang umaalis. Nakatambay lang ito roon na parang isang buwitre na nag-aabang. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang init at saya na kanyang naramdaman kanina ay biglang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng isang malakas na hangin. Alam niya ang sasakyang yon. O kung hindi man yun mismo, alam niya ang ibig sabihin yon. Hinahanap na siya. Natunto na siya. Sinubukan niyang kumilos ng normal. Ngunit ang bawat tunog sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat anino ay tila isang banta. Ang mansyon na dati kanyang kanlungan ay biglang naging isang kulungang ginto. Nang gabing iyon, habang nasa kanyang silid, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Marahil ay nagkakamali lang siya. Marahil ay residente lang sa lugar na yon ang may-ari ng sasakyan. Nag-iilusyon lang siya dahil sa takot. Ngunit pagkatapos ay tumunog ang kanyang telepono. Isang tunog na halos magpatalon sa kanya sa gulat. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot niya ito. Hindi niya dapat sagutin. Alam niyang hindi niya dapat. Ngunit paano kung importante ito? "Hello?" bulong niya. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang boses na hindi niya kailanman malilimutan. Isang boses na bumabagabag sa kanyang mga bangungot. Malamig, mayabang, at puno ng kasamaan. Ang boses ng kanyang tiyuhin. "Althea, pamangkin ko," sabi ng boses. Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. "Akala mo ba talaga makakatakas ka sa akin? Akala mo ba
Maitatago mo ang yaman na para sa akin? Hindi niya kailangang sumigaw para maging nakakatakot. Malapit na ako, Althea. Hahanapin kita. At pag nahanap na kita, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na nito ang tawag. Nabitawan ni Althea ang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Napasandal siya sa pader. Hirap na huminga. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Ang mga pader ng kanyang silid ay tila lumiliit. Sinasakal siya. Ang anino ng nakaraan ay hindi na isang anino lamang. Ito ay isang halimaw na nasa may pintuan na, handa nang pumasok. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Nakatayo roon si Gabriel. Nakakunot ang noo. Marahil ay narinig ang pagbagsak ng telepono. Narinig ko ang kalabog. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Ngunit natigil siya nang makita ang mukha ni Althea. Ang kulay na parang papel, ang mga matang ng lalaki sa takot, ang panginginig ng kanyang buong katawan. Nawala ang lahat ng bakas ng saya mula sa kanilang hapunan. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng tila nakakita ng multo. Lumapit ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na may halong muling pagdududa. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata na para bang sinusubukang basahin ang sikretong itinatago ng kanyang kaluluwa. Althea, may problema ba? Tanong nito. Ang boses ay seryoso at hindi maaring iwasan. Anong itinatago mo sa akin? Ang tanong ni Gabriel ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Isang tanong na hindi sinagot ni Althea ng katotohanan. Sa halip ang nakita niya ay isang mabilis na pagbabago sa mga mata nito. Mula sa purong takot, patungo sa isang desperadong pagtatakip. Masama lang po ang pakiramdam ko, sir. Sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Nabigla lang po ako. Isang palusot. Isang napakahinang palusot. At alam nilang pareho iyon. Ngunit sa halip na idiin pa ito, pinili ni Gabriel na tumalikod na lamang dahil sa isang saglit, sa ilalim ng takot na yon, nakita niya ang isang bagay na mas malalim. Isang pamilyar na sakit. Isang uri ng pagdurusa na kinilala ng sarili niyang puso. Kaya't pansamantala, hinayaan niya ito. Ngunit ang pag-aalinlangan, kapag naitanim na, ay may sariling buhay. Kinabukasan, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, ang imahe ng takot sa mukha ni Althea ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang kapayapaan na nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib ay muling nagulo. Ang mga simpleng katanungan ay nagsimulang maging komplikadong mga palaisipan. Sino nga ba si Althea Reyes? Saan siya nanggaling? Bakit tila dala-dala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Katrina, may dalang isang ngiti na kasing perpekto ng perlas na kwintas sa kanyang leeg. Gabriel, pinsan, bati nito, naglalagay ng isang manipis na folder sa kanyang mesa. Pinapadala lang ng legal department, pero hindi iyan ang sadya ko rito. Umupo ito sa silyang nasa harap niya, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang maingat na pag-aalala. Kumusta ang mga bata? At kumusta si Althea? Maayos sila, maikling sagot ni Gabriel. Kinuha ang folder para ipakita na abala siya. Ngunit hindi nagpatinag si Katrina. Sumandal ito, at ang kanyang boses ay bumaba na parang isang sikreto. Hindi ba't nakakapagtaka, Gabriel? Masyado siyang perpekto. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kanyang mga kilos. Hindi siya mukhang isang simpleng yaya. Para siyang isang taong nagtatago. Huminto ito, hinahayaan ang mga salita na bumaon. Nag-aalala lang naman ako para sa'yo at sa mga bata. Ayokong makitang masaktan ka ulit. Ang mga salitang yon ay direktang tumama sa sugat na hindi pa ganap na naghihilom sa puso ni Gabriel.
Ang sakit ng pagkawala ni Isabela na pinalala ng isang nakaraang pagtataksil sa negosyo mula sa isang taong pinagkatiwalaan niya ay nag-iwan sa kanya ng isang malalim na takot sa panlilinlang. Ano ang punto mo, Katrina? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig. Wala. Mabilis na sagot ni Katrina. Itinaas ang kanyang mga kamay na para bang sumusuko. Isang obserbasyon lang. Sige na, iiwan na kita. Tumayo ito, ngunit bago umalis, kinuha nito ang isang business magazine mula sa kanyang mamahaling handbag at hindi sinasadyang naiwan ito sa ibabaw ng coffee table. Nako, maiwan ko pala ito. Pakitago na lang muna para sa akin, pinsan. At tulad ng isang anino, lumabas na ito ng silid. Naiwan si Gabriel ng mag-isa. Ngunit ang mga salita ni Katrina ay nanatili, umiikot-ikot sa hangin. Napatingin siya sa magazine na iniwan nito. Sa pabalat, ang larawan ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. At sa ibaba, isang headline, ang hinaharap ng imperyo ng mga Reyes, sino ang magmamana? Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. At habang binubuklat niya ang mga pahina, isang larawan ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang larawan ng pamilya Reyes sa isang sosyal na pagtitipon. At sa gilid, bahagyang natatakpan ng anino, isang pamilyar na mukha. Mas bata, mas walang malay, ngunit walang duda. Iyon si Althea. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Isang Reyes. Si Althea ay isang Reyes. Ang kanyang unang ginawa ay ang buksan ng kanyang laptop. Tinipa niya ang pangalan sa search bar. Althea Reyes. Enter. Walang lumabas. Walang social media account. Walang anumang artikulo. Na para bang ang pangalan ay hindi umiiral sa digital na mundo. At para sa isang taong galing sa isang pamilyang kasing prominente ng mga Reyes, iyon ay mas kahina-hinala pa kaysa sa kung mayroon siyang nakitang isang malaking iskandalo. Ito ay isang sinadyang pagbubura, isang pagtatago. Nang hapong iyon, habang nagkakape siya sa terasa, lumapit si Althea, may dalang isang listahan. Sir Gabriel, pasensya na po, sabi nito. Ito po ang listahan ng mga art materials na kailangan ng mga bata para sa kanilang proyekto sa susunod na linggo. Tiningnan niya ang listahan, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang bagay. Mukhang malaki ang gagastusin natin dito. Komento niya, isang simpleng pagsubok. Medyo po. Sagot ni Althea, hindi nag-iisip. Pero kung isa sa alang-alang po natin ang return on investment sa kanilang creativity at emotional development, sulit naman po. Kailangan lang nating i-leverage ang existing assets natin tulad ng mga recyclable materials sa bahay para ma-mitigate ang costs. Natigilan si Gabriel. Return on investment, leverage, mitigate costs. Ito ay mga salitang hindi mo maririnig mula sa isang ordinaryong yaya. Ito ay lengguwahe ng boardroom. Nag-angat siya ng tingin at sa pagkakataong yon, nakita rin ni Althea ang kanyang pagkakamali. Ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata, ang mabilis na pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Huli na. Hindi na nagsalita si Gabriel. Kinuha lang niya ang listahan at tumango. Ngunit sa loob niya, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng magkabit-kabit at ang nabubuong larawan ay isang larawan ng panlilinlang. Kinabukasan, tumawag si Katrina. Gabriel, kumain naman tayo sa labas. Masyado ka nang nagkukulong dyan. May bago at magandang cafe sa may bungad ng Tagaytay. Treat ko. Pumayag si Gabriel, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil kailangan niya ng distraksyon. Ngunit ang tadhana, na tila kinokontrol ng isang tusong manlalaro, ay may ibang plano. Habang nakaupo sila ni Katrina sa isang mesa sa tabi ng bintana, natanaw ni Gabriel ang isang pamilyar na figura sa kabilang kalye, sa isang mas maliit at hindi gaanong kapansin-pansin na kainan. Si Althea, nakaupo ito, malikot ang mga mata na para bang may hinihintay. Ilang sandali pa,
Isang lalaking may magaspang na itsura, nakasuot ng kupas na jacket, ang lumapit at umupo sa kanyang harapan. Nakita ni Gabriel kung paano kinuha ni Althea ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at dahan-dahang itinulak ito sa ibabaw ng mesa papunta sa lalaki. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan, ngunit ang eksena ay nagsasalita para sa sarili nito. Isang lihim na transaksyon, isang bayaran. Sino kaya iyon? Sabi ni Katrina sa tabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pagtataka. Sinusundan ang direksyon ng tingin ni Gabriel. Mukhang kahina-hinala. Hindi sumagot si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa eksena sa kabilang kalye. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng koneksyon, ang lahat ng init na nagsimulang bumalot sa kanyang puso. Lahat ng iyon ay biglang naglaho, na parang isang ilusyon. Ang natira ay ang malamig at matigas na katotohanan na kanyang nakikita. Isang babaeng nagpapanggap, isang babaeng may mga sikreto, isang babaeng nagbabayad sa mga estranghero sa madilim na sulok ng mga kainan. Ang naramdaman niya ay hindi galit. Ito ay isang bagay na mas malala, isang malamig na pagkabigo. Ang pag-asa na nagsimulang mamukadkad sa kanyang puso ay biglang nalanta at namatay. At sa isipan ni Gabriel, isang pangungusap ang nabuo, malinaw at mapait. Ito pala ang katotohanan, isang kasinungalingan. Lahat pala ay isang kasinungalingan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ehersisyo ng maingat na pagkilos para kay Althea. Ang banta mula sa kanyang tiyuhin ay parang isang madilim na ulap na nakabitin sa kanyang ulo. At ang bawat ring ng telepono o tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapadala ng alon ng kaba sa kanyang sistema. Ngunit sa harap ng mga bata, nagsuot siya ng isang maskara ng kasiyahan, itinatago ang sariling takot sa likod ng mga laro, kwento at ngiti. Sa kabila nito, ramdam niya ang pagbabago sa pakikitungo ni Gabriel. Ang namumuong init sa pagitan nila ay biglang nanlamig at ang mga pader na nagsimulang bumagsak ay tila muling itinayo, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Muli siyang naging Miss Reyes, isang empleyado, isang estranghero, at ang distansyang iyon ay mas masakit kaysa sa inaasahan niya. Upang pagaanin ang malungkot na kapaligiran, gaya ng sabi nito, nag-organisa si Katrina ng isang maliit na salo-salo sa mansyon. Isang family dinner daw para sa kanila-kanila lamang. Bagamat walang gana si Althea na makisalamuha, pinilit niya para sa mga bata na sabik sa ideya ng isang selebrasyon. Ang gabi ay nagsimula ng maayos. Ang hapagkainan ay pinalamutian ng mga bulaklak at ang masasarap na pagkain na inihanda ni Manang Elena ay nagbigay ng isang maligayang pakiramdam. Maging si Gabriel ay tila bahagyang nakikipag-ugnayan, nakikipagbiruan sa kambal na masayang-masaya sa kanilang magagarang damit. Sa isang saglit, habang pinapanood ni Althea si Gabriel, natulungan si Leah na hiwain ang pagkain nito. Hinayaan niya ang kanyang sarili na malunod sa ilusyon. Ang ilusyon ng isang buong pamilya. Habang nagkakape pagkatapos ng hapunan sa sala, nahanap ni Althea ang isang pagkakataon na mapag-isa si Gabriel. Kailangan niyang malaman kung ano ang nagbago. Sir Gabriel, panimula niya ng mahina. Lumapit kung saan ito nakatayo, malapit sa bintana, nakatanaw sa madilim na hardin. May nagawa po ba akong mali? Tumingin ito sa kanya at sa liwanag ng buwan na tumatama sa mukha nito, nakita ni Althea ang isang malamig na pagod sa mga mata nito. Bakit mo naman naitanong? Kasi po, ramdam ko pong umiiwas kayo, sabi niya. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Kung meron po akong pagkukulang, sana po ay sabihin ninyo para maitama ko. Tinitigan siya ni Gabriel ng matagal na para bang may 1,000 salita siyang gustong sabihin ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo.
Wala kang pagkukulang sa trabaho mo, Miss Reyes. Sabi nito sa wakas, ang bawat salita ay may bigat. Ginagawa mo ang lahat ng inaasahan ko sa'yo. At marahil, higit pa. Ang huling mga salita ay may dobleng kahulugan na hindi naintindihan ni Althea. Ngunit bago pa man siya makapagtanong muli, ang sandaling iyon ay sinira ng isang biglaang kaguluhan. Naku, Althea, patawad! Sigaw ni Katrina na tila hindi sinasadyang natapunan ng red wine ang daladalang clutch bag ni Althea na nakapatong sa isang maliit na mesa. Mabilis itong kumuha ng tissue at nagkunwaring nag-aalalang pinupunasan ito. Ang clumsy ko talaga. Sana hindi nasira ang gamit mo sa loob. Ayos lang po, Ma'am Katrina. Walang problema. Mabilis na sabi ni Althea. Kinuha ang bag. Nais lang na matapos na ang eksena. Ngunit sa magulong pagpupunas ni Katrina, sinadya nitong kalikutin ang loob ng bag at dahil dito, may isang bagay na nahulog mula sa maliit na bulsa nito. Isang lumang ID card. Gumulong ito sa makintab na sahig na gawa sa kahoy at huminto malapit sa paanan ni Gabriel. Automatikong pinulot ito ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kunwaring pagkagulat habang tinitingnan ito. Ay, nahulog ito mula sa bag mo, Althea. Sabi nito sa isang boses na sapat na para marinig ng lahat. Teka! Ikiniling nito ang ulo na para bang may nabasa siyang pamilyar. Bago pa man makakilos si Althea, iniabot na ito ni Katrina kay Gabriel na nakatayo lang doon na parang isang estatwa. Ang ID na ito, Reyes ang apelyido mo rito, sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na inosasyon. Althea Dominic Reyes at ang address sa Forbes Park? Parang pamilyar. Hindi ba't yan ang address ng mga may-ari ng Reyes Group of Companies? Ang bawat salita ni Katrina ay parang isang dagok sa sikmura ni Althea. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha at ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Ang sikretong matagal na niyang itinatago, ang multong matagal na niyang tinatakbuhan, ay bigla na lang isiniwalat sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, sa harap ng taong nagsimula na niyang pag-alayan ng pagtitiwala. At marahil higit pa, kinuha ni Gabriel ang ID, tinitigan niya ito. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, walang emosyon, ngunit nakita ni Althea ang dahan-dahang pagbabago. Ang bahagyang paninigas ng kanyang panga, ang dahan-dahang panlalamig ng kanyang mga mata na para bang isang apoy ang biglang binuhusan ng nagyayelong tubig. Tiningnan niya ang pangalan, ang address, at pagkatapos ay ang larawan ng isang mas batang Althea na may mga matang puno pa ng pangarap bago pa man ito durugin ng mundo. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang katahimikan, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Hindi kay Katrina, hindi sa ID, kundi diretso sa mga mata ni Althea. Ang pagkabigo, ang sakit, ang pakiramdam ng pagtataksil. Lahat ng yon ay malinaw na nakalarawan sa kanyang mukha. Mas malinaw pa kaysa sa anumang salita. At nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay malamig, matalim, at walang bakas ng anumang init na minsan nang namagitan sa kanila. Kaya pala, sabi niya, isang simpleng pangungusap na naglalaman ng lahat ng kanyang hinanakit, lahat ng kanyang mga hinala na ngayon ay nakumpirma na. Ito pala ang totoong ikaw. Ang mga salita ni Gabriel ay tumama kay Althea na parang isang malamig na hampas ng alon, hindi lamang sa kanyang pandinig, kundi sa mismong kaluluwa niya. Ito pala ang totoong ikaw. Ang pagkabigo sa kanyang mga mata ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Naramdaman ni Althea na parang gumuho ang kanyang mundo. Ang pamilyang pinagsisikapan niyang buuin ay biglang naglaho na parang bula. At ang nakatayo sa harap niya ay hindi na ang Gabriel na nakita niyang tumawak kasama ang kanyang mga anak,
kundi ang estrangherong may matigas na mukha na una niyang nakilala. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Hindi niya kayang ilahad ang buong katotohanan sa gitna ng silid na puno ng matatalim na tingin at bulungan habang naroon si Katrina, na ang nangiti ay waring nagtatago ng isang tagumpay. Ang tanging nagawa niya ay tingnan si Gabriel ng may awa. Isang paghingi ng unawa na hindi niya masabi sa mga salita. "Papa?" Mahinang tawag ni Leah. Naramdaman ang tensyon sa pagitan ng mga matatanda. Si Luis ay kapit na sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pamilyar na takot. Tiningnan ni Gabriel ang kanyang mga anak, at ang pamilyar na lambot ay biglang bumalik sa kanyang mukha. Ngunit bumalik din ang galit nang tumingin siya ulit kay Althea. "Mag-usap tayo," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may banta. "Sa aking opisina, ngayon." Ang paglalakad patungo sa opisina ni Gabriel ay naging isang walang katapusang paghihirap para kay Althea. Ang bawat hakbang ay tila naglalayo sa kanya sa mga batang ngayon ay nasa pangangalaga ni Mana ng Elena. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ang bawat hakbang ay tila naglalapit sa kanya sa isang hatol. Nang makapasok sila sa opisina, isinara ni Gabriel ang pinto nang may diin. Ang tunog ng pag-click ng lock ay tila isang selyo sa kanilang pag-uusap. Hindi siya umupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Sa halip, humarap siya kay Althea. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang kanyang buong postura ay sumisigaw ng galit at pagtataksil. "Magsimula ka ng magpaliwanag," utos niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas kung saan nagsisimula ng pumatak ang ulan. "Gabriel, pakinggan mo muna ako," panimula ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi," putol niya. "Hindi na Gabriel, Mr. Villaroman. At ikaw si Miss Reyes, isang aplikante, isang impostor." Ang salitang yon, impostor, ay tumusok sa puso ni Althea na parang isang punyal. "Hindi ako impostor." "Talaga?" Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na walang bakas ng anumang saya. Isang tagapagmana ng Reyes Group of Companies nag-a-apply bilang yaya. "Anong laro ito, Miss Reyes? Anong kailangan mo sa akin? Pera? Hindi mo kailangan ng pera. Impormasyon sa kumpanya? Isa ka bang espiya na pinadala ng mga kalaban ko?" Ang kanyang boses ay tumataas sa bawat tanong. Ang kanyang kontrol ay unti-unting nawawala. "Hindi, hindi ganoon," desperadong sabi ni Althea, humakbang palapit, ngunit napaatras din nang makita ang galit sa mga mata nito. "Hindi mo naintindihan. Tumakas ako. Tumakas ako mula sa pamilya ko." "Isang magandang kwento," sabi ni Gabriel, pumapalakpak ng dahan-dahan at may pang-insulto. "At bakit ka naman tatakas sa isang buhay na puno ng yaman at kapangyarihan? Masyadong mahirap bilangin ang pera mo? Dahil mapanganib?" Halos pasigaw na sabi ni Althea. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Ang tiyuhin ko, gusto niyang kunin ang lahat. Handa siyang gawin ang lahat. Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin. At dapat kitang paniwalaan?" Tanong ni Gabriel, lumapit ngayon sa kanya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. "Ikaw, na nagsinungaling sa akin mula pa sa unang araw? Bawat ngiti, bawat tawa, bawat sandali. Lahat ba yon ay bahagi ng iyong plano? Pati ba ang paglapit mo sa mga anak ko? Ginamit mo ba sila?" Ang huling tanong na yon ang pinakamasakit sa lahat. Iyon ang akusasyong dumurog sa natitirang lakas ni Althea. "Hindi!" bulong niya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. "Huwag mong sabihin iyan. Mahal ko ang mga anak mo. Mahal ko sila na parang tunay kong mga anak. Huwag mong banggitin ang pangalan nila." Sigaw ni Gabriel. Sa wakas ay tuluyan ng sumabog. Hinampas niya ang kanyang kamao sa ibabaw ng mesa
na nagdulot ng malakas na kalabog na halos magpabingi kay Althea. Pinagkatiwalaan kita. Pinapasok kita sa bahay ko, sa buhay ko, sa buhay ng mga anak ko, at niloko mo lang ako. Habang nagpapatuloy ang kanilang sigawan, sa labas ng pinto, nakatayo ang dalawang maliliit na anino. Narinig ni Lia at Luis ang lahat. Ang kanilang mga mundo na unti-unti nang nabubuo muli ay muling gumuho. Ang Mama Thea na kanilang minahal at ang kanilang papa na nagsimula ng ngumiti ay nag-aaway na parang mga halimaw sa dilim. Dahan-dahan, sa gitna ng takot, nagsimulang bumalik ang katahimikan sa kanilang mga sarili. Ang mga salita ay muling naglaho, pinalitan ng isang pader ng takot. Sa loob ng opisina, walang kamalay-malay si Gabriel at Althea sa epekto ng kanilang pag-aaway. Ang kanilang mundo ay umikot lamang sa sakit at pagtataksil na nasa pagitan nilang dalawa. Patawarin mo ako, pagmamakaawa ni Althea. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Natakot lang ako. Itinatago ko ang aking sarili para sa aking kaligtasan. Pero lahat ng ipinakita ko sa inyo, lahat iyon ay totoo. Umiling si Gabriel. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang minuto. Huli na para dyan. Paano pa kita pagkakatiwalaan? Paano ko malalaman kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan? Tumingin siya kay Althea at ang nakita niya ay hindi na ang babaeng nagdala ng pag-asa sa kanyang tahanan, kundi ang isang estrangherong may dalang panganib. Isang panganib sa kanyang negosyo, isang panganib sa kanyang puso, at higit sa lahat, isang panganib sa kanyang mga anak. Ayoko nang marinig ang anumang paliwanag, sabi niya. Ang kanyang boses ay pagod na at walang emosyon. Tapos na tayo. Sa labas, nakatayo si Katrina sa dulo ng pasilyo, nakatago sa dilim. Isang malamig at kontentong nangiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang pinapakinggan niya ang mga tunog ng isang pusong nawawasak. Ang kanyang plano ay gumagana ng perpekto. Ang mga sumunod na araw matapos ang pag-aaway na yon ay naging isang malamig na impyerno. Nanatili si Althea sa mansyon, ngunit bilang isang bilanggo ng katahimikan at pagdududa. Hindi na siya kinakausap ni Gabriel, maliban kung kinakailangan, at ang bawat salita ay may talim. Mas masakit pa rito, naramdaman niya ang unti-unting paglayo ng mga bata. Ang dating masayang hagikhikan ay napalitan ng maingat na mga ngiti, at ang mga dating mahigpit na yakap ay naging mga alanganing pagdampi. Ang pader na sinubukan niyang gibain sa kanilang mga puso ay dahan-dahang itinatayong muli, at alam niyang ang sigawan nila ni Gabriel ang mga ladrilyong ginamit para itayo ito. Naramdaman ni Althea na paubos na ang kanyang oras, kailangan niyang gumawa ng paraan upang patunayan ang kanyang sarili, upang maibalik ang tiwala na nawasak. Ngunit paano? Ang bawat kilos niya ay binabantayan. Ang bawat salita niya ay pinagdududahan. Para siyang naglalakad sa isang manipis na sinulid at sa ibaba ay isang bangin ng kawalan. Sa kabilang dako, si Katrina naman ay tila isang anghel ng kaaliwan. Palagi siyang naroon para kay Gabriel, nag-aalok ng pakikiramay at matalinong payo. Palagi siyang may dalang mga laruan para sa mga bata, sinusubukang punan ang puwang na hindi na kayang punan ni Althea. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, sa likod ng kanyang mga maamong mata, ay isang plano na unti-unti nang nahihinog. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Gabriel, ang patuloy na labanan sa pagitan ng kanyang galit at ng pagmamahal na nakita niya sa pagitan ni Althea at ng mga bata. Alam ni Katrina na kailangan niya ng isang huling, mapanirang dagok. Isang pangyayaring tuluyang magsasara sa puso ni Gabriel magpakailanman. Isang maaliwalas na umaga, habang ang hamog ay dahan-dahan pang inaalis ng araw sa mga damuhan, naisipan ni Althea na dalhin ang mga bata sa lugar na dati nilang paborito, ang hardin
malapit sa kwadra ng mga kabayo. Umaasa siyang ang pamilyar na lugar ay makakatulong upang maibalik ang kanilang dating koneksyon. Dala ang isang kumot at isang basket ng mga prutas, sinubukan niyang ibalik ang dati nilang kasiyahan. "Tingnan niyo, Lia Luis," sabi niya, itinuturo ang isang paru-paro. "Maglaro tayo ng taguan. Ako ang taya." Ngumiti ang mga bata, ngunit mga ngiting pilit. Sumali sila sa laro, ngunit wala na roon ang dating sigla. Habang nagtatago si Althea sa likod ng isang malaking puno, pinanood niya sila. Nakita niya ang lungkot sa kanilang mga mata. Ang puso niya ay nadurog sa 1,000 piraso. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng mga matataas na halaman, may isa pang nagmamasid. Si Katrina. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, kalkulado, na parang isang general na nag-oobserba sa larangan ng digmaan bago ibigay ang huling utos. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit ngunit mabigat na piraso ng metal, isang lumang pyesa mula sa isang traktora na nakita niya sa bodega. Ito na ang sandali. Alam niyang si Gabriel ay nasa terasa, nagbabasa habang nagkakape, nasa isang perpektong posisyon para makita ang lahat. Siniguro ni Katrina na walang nakatingin sa kanya. Pagkatapos, nang may buong lakas, ibinato niya ang piraso ng metal papunta sa bubong na yero ng kwadra. Ang tunog ay nakabibingi. Isang malakas, matinis na kalampag na tila bumasag sa katahimikan ng umaga. Ang reaksyon ay mabilis at marahas. Ang mga kabayo sa loob ng kwadra na nagpapahinga lamang ay biglang nagulantang. Ang kanilang takot ay naging isang kolektibong sindak. Nagsimula silang magwala, sumisipa sa mga pinto ng kanilang mga kulungan. Ang kanilang mga sit-sit at pag-ungol ay puno ng purong pagkasindak. Ang isa sa mga kabayo, ang pinakamalaki at pinakamalakas, ay nagawang sirain ang trangka ng kanyang kulungan at sumugod palabas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nang marinig ang ingay, mabilis na lumabas si Althea mula sa kanyang pinagtataguan. Ang nakita niya ay isang eksena mula sa isang bangungot. Si Lia at Luis ay nakatayo na parang mga estatwa sa gitna ng damuhan na paralisa sa takot, habang ang isang malaking kabayo ay tumatakbo nang walang direksyon papalapit sa kanila. "Lia! Luis!" Sigaw ni Althea. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng mga bata. Bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na protektahan sila. Naabutan niya sila at itinulak papalayo mula sa dinaraanan ng kabayo. Gamit ang kanyang sariling katawan bilang panangga. Bumagsak silang tatlo sa damuhan, isang magulong tumpok ng mga nanginginig na katawan, habang ang kabayo ay idumaan sa kanilang tabi. Ilang pulgada lang ang layo, bago ito tumakbo palayo patungo sa kabilang dulo ng malawak na lupain. Sa terasa, napatayo si Gabriel, nabitawan ang kanyang tasa ng kape na nabasag sa sahig. Ang nakita lang niya ay ang huling bahagi ng pangyayari, ang nagwawalang kabayo at si Althea at ang kanyang mga anak na nakahandusay sa lupa. Kasabay nito, lumabas si Katrina mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at takot. "Gabriel! Ang mga bata!" Sigaw niya na unang tumakbo palapit sa eksena. Nang dumating si Gabriel, kasunod ang iba pang mga katulong, ang eksena na bumungad sa kanila ay tila isang hatol na. Si Althea ay nakayakap sa nanginginig at umiiyak na kambal, at si Katrina ay nakatayo sa gilid. Ang kanyang kamay ay nakaturo kay Althea. "Nakita ko ang lahat," sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig na kunwari. Iniwan niya sila. Naglalaro siya ng taguan at iniwan niya ang mga bata malapit sa kwadra. "Diyos ko, Althea, ano bang iniisip mo?" Tumingin si Althea kay Katrina. Hindi makapaniwala
sa kasinungalingang kanyang naririnig, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa dalawang bata sa kanyang mga bisig, si Leah at Luis. Dahil sa matinding takot, ang pag-unlad na kanilang pinagsikapan sa loob ng maraming linggo ay biglang naglaho. Sila ay muling naging mga estatwang walang boses. Nakatingin sila kay Althea, hindi nang may pasasalamat, kundi nang may takot. Isang blangko, nakakakilabot na takot. At nang tumingin si Althea kay Gabriel, ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi na pagdududa. Ito na ang huling patunay, ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang nakita niya ay isang pinal na hatol. Ang hangin na kanina'y puno ng amoy ng damo at hamog ng umaga ay napalitan ng amoy ng takot. Para kay Gabriel, ang mundo ay tila bumagal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga habang tinitingnan niya ang kanyang mga anak. Mga anak na minsan na niyang nakitang nawala sa isang mundo ng katahimikan at ngayon ay muling ibinabalik doon. Ang kanilang mga mukha na kamakailan lang ay natutong ngumiti muli ay blangko na naman, mga walang buhay na maskara ng trauma. Ang tanging nakikita niya ay ang resulta, ang kahihinatnan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Althea, ang babaeng nagdala ng himala, at siya ring babaeng, sa kanyang paningin, ay nagdala ng kapahamakan. Ang mga salita ni Katrina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang simpleng akusasyon, kundi bilang isang katotohanang sumusuporta sa lahat ng kanyang mga naunang hinala. Isang babaeng nagsinungaling tungkol sa kanyang pagkatao, isang babaeng may mga lihim na transaksyon, at ngayon, isang babaeng naging pabaya. Ang mga piraso ng puzzle ay magkakaugnay na, at ang nabuong larawan ay isang larawan ng panganib. Manang Elena, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dalhin mo ang mga bata sa loob. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng awa para sa lahat. Ngunit nang sinubukan niyang kunin sina Leah at Luis mula sa mga bisig ni Althea, lalo pang humigpit ang yakap ng mga bata. Hindi sa pagmamahal, kundi sa purong takot. Isang huling, desperadong pagkapit sa nag-iisang bagay na pamilyar sa gitna ng kaguluhan. Kahit pa ito ang pinagmulan ng kanilang takot. Tumingin si Althea kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng mga luhang hindi pa bumabagsak. Gabriel, maniwala ka sa akin. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi ko sila iniwan, iniligtas ko sila. Ngunit para kay Gabriel, ang mga salitang iyon ay walang laman. Ang nakikita niya lang ay ang katibayan sa kanyang harapan. Ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. At ang takot na yon ang siyang bumasag sa huling hibla ng tiwala na maaaring natitira pa sa kanya. Sapat na, sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Lumuhod siya sa harap ng mga bata. Hindi tinitingnan si Althea. Leah, Luis, ligtas na kayo. Si Papa ay narito na. Sa wakas, bumitaw ang mga bata at yumakap sa kanilang ama. Ang kanilang mga maliliit na katawan ay nanginginig ng walang tigil. Tumayo si Gabriel. Buhat-buhat ang kanyang dalawang anak na tila mga basahan. Bago siya tumalikod, tiningnan niya si Althea sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, walang awa. Tanging isang malamig, nakakakilabot na kawalan. Gusto kong umalis ka na, sabi niya. Ang bawat salita ay isang pinal na hatol. Kunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Bawat salita ay tumama kay Althea na parang isang sampal. Pero, saan ako pupunta? Tanong niya. Hindi dahil sa wala siyang mapupuntahan,
kundi dahil ang lugar na ito ang naging tahanan niya. Wala akong pakialam, sagot ni Gabriel. At pagkatapos ay tumalikod na siya, dinala ang kanyang mga anak palayo sa kanya. Palayo sa lugar ng kanilang trauma at pabalik sa malamig na katahimikan ng mansyon. Naiwan si Althea na nakaluhod sa damuhan, mag-isa. Ang init ng araw ay tila hindi na tumatagos sa kanyang balat. Naramdaman niyang tinitingnan siya ng ibang mga katulong, mga tingin na puno ng pagtataka at awa. At sa gilid, nakita niya si Katrina na ngayon ay naglalakad palapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng pekeng pakikiramay. "Althea, I'm so sorry," sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay malambing. "Sinubukan kitang tulungan. Sinubukan kong sabihin kay Gabriel na baka aksidente lang. Pero alam mo naman siya. Ang kaligtasan ng mga bata ang pinakamahalaga sa kanya." Tumingala si Althea kay Katrina at sa isang saglit sa likod ng maskara ng pag-aalala, nakita niya ito, isang munting kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Althea ang lahat. Ang pag-uusap nila ni Gabriel, ang naiwang magazine, ang aksidenteng pagkatapon ng wine, ang malakas na kalabog sa kwadra, lahat ay konektado, lahat ay plinano, ngunit wala na siyang lakas para lumaban. Wala nang saysay ang anumang sasabihin niya. Sino ang maniniwala sa isang sinungaling? Tahimik siyang tumayo, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Bawat hakbang pabalik sa mansyon ay isang paglalakbay sa kanyang sariling libingan. Sa kanyang silid, mabilis niyang inilagay ang kanyang iilang mga gamit sa isang maliit na bag. Ang kontratang minsan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa ay nakapatong pa rin sa mesa. Isang mapait na paalala ng isang kinabukasang hindi na mangyayari. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, walang sinuman ang sumalubong sa kanya. Walang sinuman ang nagpaalam, para siyang isang multo na binubura sa alaala ng bahay. Nang dumaan siya sa sala, napahinto siya. Mula sa bintana ng silid-aralan, natanaw niya sina Lia at Luis. Nakaupo sila sa sahig, magkatabi, hindi gumagalaw. Nakatingin lamang sila sa kawalan. Mga anghel na naputulan ng pakpak. At sa huling pagkakataon, tinitigan niya sila. Ibinubuhos ang lahat ng kanyang pagmamahal sa isang tingin na hindi na nila makikita. Isang sasakyan ng mansyon ang naghihintay sa kanya sa labas upang ihatid siya sa gate. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa malaking bahay, tiningnan niya ito sa huling pagkakataon mula sa bintana sa likuran. Ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya, ang kanyang puso. Lahat ay naroon. Lahat ay nawala. At habang lumalayo ang mansyon hanggang sa ito'y maging isang maliit na tuldok na lamang, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sa wakas bumagsak, isang tahimik na agos ng walang katapusang kalungkutan. Sa loob ng mansyon, pumasok si Gabriel sa silid-aralan ng kanyang mga anak. Nakita niya silang nakaupo, tahimik, na wala sa kanilang sariling mundo. Tulad noong araw bago dumating si Althea. Umupo siya sa kanilang tabi, at ang bigat ng kanyang desisyon, ang bigat ng kanyang kalungkutan, ay dumagan sa kanya. Tama ba ang ginawa niya? Ngunit nang makita niya ang blangkong tingin sa mga mata ng kanyang mga anak, sinabi niya sa kanyang sarili na oo, tama lang ang ginawa niya. Inalis niya ang panganib. Ngunit habang sinasabi niya iyon, isang tanong ang nagsimulang umusbong mula sa isang madilim na sulok ng kanyang puso. Isang tanong na kinatatakutan niyang harapin. Inalis niya ang panganib o inalis niya ang tanging lunas? Ang mga araw na sumunod sa pag-alis ni Althea ay naging mas tahimik pa kaysa sa taon bago siya dumating. Ito ay isang katahimikang may kasamang bigat, isang katahimikang puno ng mga salitang hindi nasabi at mga tanong na walang sagot. Para kay Gabriel, ang bawat sulok ng mansyon ay tila isang paalala ng isang presensyang nawawala. Ang amoy ng mga bulaklak sa hardin,
ang mga anino sa pader ng sala, ang tunog ng bisikleta na nakatabi sa garahe. Lahat ay nagpapaalala sa kanya kay Althea. Sinubukan niyang ibaon ang sarili sa trabaho, ngunit kahit ang mga numero sa kanyang mga ulat sa pananalapi ay tila walang kahulugan. Ang kanyang desisyon ay dapat na nagdala ng kapayapaan, ng seguridad. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay isang lumalaking guwang sa kanyang dibdib. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang makita ang kanyang mga anak. Ang bahagyang liwanag na nagsimulang bumalik sa kanilang mga mata ay muling namatay. Bumalik sila sa pagiging mga anino, gumagalaw sa loob ng bahay ng walang ingay. Ang kanilang mga boses ay muling naging mga bihag ng takot. Si Katrina ay palaging naroon. Sinusubukang pasayahin sila ng mga bagong laruan at matatamis na pagkain, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay tila tumatama lamang sa isang pader na hindi nakikita. Kailangan lang nila ng oras, Gabriel, sabi ni Katrina isang hapon, habang pinapanood nila ang kambal na nakaupo lamang sa hardin. Hindi ginagalaw ang bagong-bagong swing set na ipinakabit niya. Ang trauma ay hindi basta-basta nawawala. Buti na lang at wala na ang pinagmulan ng problema. May kung ano sa kanyang mga salita. Ang halos hindi mapansing tono ng kasiyahan, ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata na mabilis niyang itinago, na gumambala kay Gabriel. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magtanong, hindi tungkol kay Althea, kundi tungkol sa lahat ng nangyari. Masyadong perpekto ang pagkakasunod-sunod, masyadong swak, na para bang isinulat sa isang script. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang imahe ng takot sa mukha ni Althea nung gibiyong araw na yon sa kwadra, hindi lang takot. Mayroon pang iba. Pagkabigla. At pagkatapos, pag-unawa, na para bang isang piraso ng puzzle ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Dahil sa hindi maipaliwanag na udyok, pumunta siya sa security room ng mansyon, isang lugar na bihirang puntahan. Ang mga security camera ay nagre-record ng lahat ng nangyayari sa paligid ng property. Kinuha niya ang recording mula sa araw ng insidente. Paulit-ulit niyang pinanood ang video. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat detalye. Nakita niya si Althea na nagtatago. Nakita niya ang mga bata na naghihintay. At pagkatapos, ang kaguluhan. Ngunit bago ang kaguluhan, may isang bagay siyang napansin. Isang mabilis na paggalaw sa gilid ng frame, sa likod ng mga halaman. Masyadong malabo para makilala, ngunit merong isang tao doon. Isang taong hindi dapat nandoon. Pagkatapos, ini-rewind niya ang tape sa mga oras bago pa ang insidente. At doon niya nakita ito. Si Katrina, naglalakad malapit sa bodega. Ang kanyang kilos ay tila pa simple, ngunit ang kanyang mga mata ay maingat na nagmamasid sa paligid. At pagkatapos ay pumasok ito sa bodega at lumabas makalipas ang ilang minuto na may hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng araw. Isang bagay na metal. Nanlamig ang dugo ni Gabriel. Hindi pa ito isang katibayan, ngunit isa itong malaking lamat sa perpektong kwento ni Katrina. Ang kanyang isipan ay napuno ng kaguluhan. Kung si Katrina, bakit? Ang kasakiman? Ang selos? O isang bagay na mas malalim at mas madilim? Ang kanyang pag-iisip ay bumalik kay Isabela. Naalala niya ang mga huling linggo nito, ang biglaang paghina ng kanyang kalusugan, ang kalungkutan sa kanyang mga mata na hindi lamang dahil sa kanyang sakit. Mayroon pa siyang ibang sinabi noon, isang bagay na hindi niya pinansin dahil sa kanyang sariling pagdadalamhati. Umakyat siya sa kanilang dating silid, isang lugar na iniiwasan niya. Ang amoy ni Isabela ay nananatili pa rin doon, bahagya at matamis. Binuksan niya ang aparador nito, inahaplos ang mga damit na nakasabit pa rin na parang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga scarf, mayroong isang kahon. Ang kahon ng mga alaala ni Isabela. Mga lumang larawan, mga liham, at ang kanyang mga paboritong libro. Doon, sa loob ng isang paboritong libro ng tula ni Isabela,
May nakasuksok na isang bagay, isang maliit, leather-bound na kwaderno, ang kanyang talaarawan. Ang huling talaarawan niya. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel habang binubuksan niya ito. Binasa niya ang tungkol sa pagmamahal nito sa mga anak, ang kanyang takot sa sakit. Ngunit habang papalapit siya sa mga huling pahina, ang tono ay nagbago. Naging puno ito ng pag-aalala. May mali sa kumpanya, sulat ni Isabela. May mga pondong nawawala. Maliliit na halaga sa simula, ngunit palaki ng palaki. Sinusubukan kong alamin, ngunit pinanghihinaan ako ng katawan. Si Gabriel ay masyadong abala para mapansin ito. At nag-aalala ako. Meron akong hinala kung sino. Isang taong malapit sa atin. Isang taong pinagkakatiwalaan natin. Ang kasakiman niya ay parang isang anino na unti-unting lumalamon sa liwanag. Ipinagpatuloy ni Gabriel ang pagbabasa. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat salita. Kinausap ko siya. Itinanggi niya ang lahat. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata. Ang lamig, ang ambisyon. Natatakot ako para kay Gabriel. Natatakot ako para sa kinabukasan ng mga anak ko. Kung may mangyari sa akin, kailangan niyang malaman na ang panganib ay hindi laging nanggagaling sa labas. Minsan, ito ay nasa loob na ng ating tahanan, nag-aabang. At sa huling pahina, na isinulat ng isang nanginginig na kamay, iisang pangungusap lamang. Mag-ingat ka kay Kay. Ang kanyang pagmamahal ay isang lason. Nabitawan ni Gabriel ang talaarawan kay Katrina. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang pagkawala ng pera, ang biglaang paglala ng sakit ni Isabela. Marahil dahil sa stress at sama ng loob. Ang perpektong tiyempo ng lahat ng mga pangyayari. Ang pagkasira ng tiwala niya kay Althea. Lahat ay bahagi ng isang masalimuot at masamang plano. Hindi ito tungkol sa kapabayaan ni Althea. Hindi ito tungkol sa kanyang pagkatao. Ginamit lamang siya. Isang sakripisyo sa isang larong hindi niya alam na nilalaro pala. Isang nag-aapoy na galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang galit na hindi niya naramdaman kailanman. Galit sa kanyang sarili, sa kanyang naging pagkabulag, at isang galit para sa babaeng nagtaksil, hindi lamang sa kanya, kundi sa alaala ng kanyang asawa at sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Hinawakan niya ng mahigpit ang talaarawan ni Isabela. Ang huling liham nito, ang huling babala nito. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang pangako. Hindi na siya magiging bulag. At si Katrina ay magbabayad para sa lahat. Ang galit ni Gabriel ay isang malamig at kalkuladong apoy. Hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Sa halip, ginugol niya ang sumunod na araw sa paghahanda ng kanyang patibong, gamit ang mismong sandata ni Katrina laban dito. Ang kasakiman. Tiniyak niyang nasa isang ligtas na lugar ang mga bata. Kasama si Manang Elena. Malayo sa mansyon, malayo sa lason na malapit ng kumalat. Sa kanyang opisina, ipinatawag ni Gabriel si Katrina para sa isang kagyat na pag-uusap. Umupo si Katrina sa harap niya. Ang kanyang mukha ay puno ng nag-aalalang pag-arte. Gabriel, anong problema? Mukha kang balisa. Kalmado siyang huminga. Katrina, nag-isip-isip ako. Panimula niya, ang kanyang boses ay sinadya niyang gawing pagod at nalilito. Mula nang umalis si Althea, na pagtanto kong kailangan ko ng tulong, hindi ko kayang patakbuhin ang kumpanya at alagaan ang mga bata nang sabay, masyadong mabigat. Isang halos hindi mapansing kislap ang dumaan sa mga mata ni Katrina, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng pakikiramay. Siyempre Gabriel, nandito lang ako para sa'yo. Ano mang kailangan mo. Nagpa siya akong magtalaga ng isang pansamantalang Vice President for Operations. Pagpapatuloy niya, isang taong may ganap na controls sa mga pondo at proyekto habang ako ay nakatuon sa mga bata. Isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ikaw ang naiisip ko, Katrina. Ang reaksyon ni Katrina ay isang obra maestra
ng pagkukunwari. Nanlaki ang kanyang mga mata, napatakip siya sa kanyang bibig. Ako? Gabriel, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Isang malaking karangalan? May mga dokumento dito na kailangan mong pirmahan para ma-authorize ang paglilipat ng ilang mga asset at bank accounts sa iyong pangangasiwa, sabi ni Gabriel. Itinutulak ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang daliri ay dahan-dahang pinindot ang isang maliit na recording device. Kinuha ni Katrina ang folder. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa pananabik. Ngunit habang binubuklat niya ito, ang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho. Ang mga papeles ay hindi kontrata. Ang mga ito ay mga kopya ng bank statements, mga pekeng purchase orders, lahat ay may pirma niya. Mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw na maingat na tinipon ng financial investigators ni Gabriel. Ano? Ano ito? Tanong ni Katrina. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Iyan ang katibayan ng iyong pagtataksil, malamig na sabi ni Gabriel. Ibinagsak ang talaarawan ni Isabela sa ibabaw ng mesa. Hindi lang sa kumpanya, kundi kay Isabela. Ang maskara ni Katrina ay tuluyang gumuho. Ang pag-arte ay napalitan ng purong galit. Ang babaeng yon, kahit patay na, nanggugulo pa rin. Dapat ay matagal na siyang nawala. Pinabilis mo, hindi ba? Mariing tanong ni Gabriel. Ang stress mula sa pagnanakaw mo, ang sakit ng pagtataksil. Iyon ang tuluyang pumatay sa kanya. Tumawa si Katrina, isang tawang puno ng kabaliwan at hinanakit. Mahina siya. Siya ang hadlang sa ating dalawa. Ako ang dapat na nasa posisyon niya. Ako ang nararapat sa iyo, Gabriel. Ako ang nagmamahal sa iyo. Pagmamahal? Umiling si Gabriel. Hindi yan pagmamahal, Katrina. Isa iyang sakit, isang obsesyon, at para makuha ang gusto mo, sinira mo ang lahat, pati ang mga inosenteng bata. Ang mga batang iyon, sigaw ni Katrina, tumayo at itinuro ang daliri kay Gabriel. Sila ang problema. Sila ang laging nagpapaalala sa iyo kay Isabela. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Isang maliit na ingay lang naman para takutin sila, para lalo kang mangailangan ng tulong, ng kalinga, ng akin. At si Althea, isa lang siyang tangang babae na napadpad sa maling lugar at maling panahon. Napakadali niyang gamitin. Tapos ka na? Kalmadong tanong ni Gabriel. Ipinakita niya ang recorder. Dahil nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko. Matapos mapaalis sa mansyon, si Althea ay nagtago sa isang maliit na paupahang silid sa Maynila. Ang kanyang mga araw ay puno ng takot. Takot sa kanyang tiyuhin at isang mas malalim na sakit para sa pamilyang nawala sa kanya. Sa tulong ng kanyang kaibigang si Marco, ang lalaking nakita ni Gabriel na binigyan niya ng pera. Sinusubukan niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang tiyuhin. Nalaman niyang nasa Tagaytay ka, Thea, sabi ni Marco sa telepono isang hapon. May mga taong nagtatanong-tanong doon. Kailangan mong mag-ingat ng husto. Ngunit huli na ang babala. Habang naglalakad si Althea sa isang mataong eskinita pabalik sa kanyang tinutuluyan, naramdaman niya ito. Ang mga matang nakamasid, ang mga yabag na sumusunod. Nagsimula siyang maglakad ng mas mabilis. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Lumingon siya at nakita sila. Dalawang lalaking naka-jacket. Ang kanilang mga mukha ay pamilyar mula sa kanyang mga bangungot. Mga tauhan ng kanyang tiyuhin. Tumakbo siya. Ang kanyang takot ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sumiksik siya sa mga tao, bumangga sa mga paninda. Ang tanging layunin ay makatakas. Ngunit ang mga lalaki ay mas mabilis, mas malakas. Sa isang madilim na sulok ng eskinita, na-corner siya. Wala ka nang tatakbuhan, Miss Reyes, sabi ng isa sa mga lalaki. Isang masamang ngiti sa kanyang labi. Pinapasabi ng tiyo mo, oras na para umuwi. Habang papalapit sila, ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata.
naghahanda para sa pinakamasama. Ngunit sa halip na maramdaman ang kanilang mga kamay, ang narinig niya ay ang malakas na tunog ng preno ng isang sasakyan. Pagmulat niya, isang pamilyar na itim na kotse ang nakaharang sa daan. Bumukas ang pinto at mula rito ay bumaba si Gabriel. Hindi siya tumingin kay Althea. Ang kanyang mga mata na puno ng isang galit na hindi pa nakikita ni Althea kailanman ay nakatuon sa dalawang lalaki. Subukan niyong hawakan siya, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng banta. At sisiguraduhin kong hindi na kayo muling makakakita ng sikat ng araw. Ang mga lalaki ay nagkatinginan, nag-aalinlangan. Kilala nila kung sino si Gabriel Villaroman. Umalis na kayo, utos ni Gabriel, at sabihin niyo sa amo niyo, kung gusto niyang makipag-usap, ako ang harapin niya, hindi ang pamilya ko. Ang salitang yon, pamilya, ay tumama kay Althea na parang isang kidlat. Nang makaalis ang mga tauhan ng kanyang tiyuhin, sa wakas ay humarap si Gabriel sa kanya. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang emosyong mas malalim at mas komplikado. Pagsisisi, sakit, at isang pagmamahal na sinubukan niyang itago, ngunit ngayon ay malinaw na nagniningning. Kasabay nito, dumating ang mga pulis na malinaw na tinawagan na ni Gabriel kanina pa. Ang isa ay lumapit kay Katrina sa mansyon na ngayon ay tahimik at talunan. Ang isa naman ay lumapit sa kanila sa eskinita. Sa gitna ng kaguluhan ng mga kumikislap na ilaw ng pulis, tinitigan lang ni Gabriel si Althea, walang sinabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Patawarin mo ako. Sa wakas ay sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Ang salitang patawad na binigkas ni Gabriel sa gitna ng magulong eskinita sa Maynila ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang tulay. Isang tulay na muling nagdugtong sa dalawang pusong sinira ng kasinungalingan at pinaghiwalay ng sakit. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang dahan-dahan ngunit tiyak na paglalakbay sa tulay na yon. Isang paglalakbay ng paghilom, pag-unawa at muling pagtatayo ng tiwala. Si Katrina, kasama ang tiyuhin ni Althea, ay kapwa humarap sa batas. Ang kanilang mga krimen, mula sa corporate fraud hanggang sa child endangerment at harassment, ay nagdala sa kanila sa isang lugar kung saan ang kanilang kasakiman at obsesyon ay hindi na makapananakit ng iba. Nakuha ni Althea ang kanyang nararapat na mana, ngunit sa halip na bumalik sa isang buhay na hindi niya kailanman ninais, ginamit niya ang isang bahagi nito upang lumikha ng isang bagay na may tunay na kahulugan. Isang maaraw na hapon, dinala ni Gabriel si Althea sa isang bagong tayong gusali malapit sa baybayin. Sa harapan, isang magandang karatula ang nakasulat, Isabella's Haven, a foundation for traumatized children. Ito, bulong ni Althea, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pasasalamat. Ito ang tama, Althea, sabi ni Gabriel, hinawakan ang kanyang kamay. Para kay Isabella at para sa lahat ng mga batang tulad ni Nalia at Luis, ginamit mo ang iyong nakaraan para lumikha ng isang mas magandang kinabukasan para sa iba. Iyon ang klase ng reyna na nararapat sa isang imperyo. Magkasama, sila ay naging pundasyon din ng paghilom ni Nalia at Luis. Ang pagbabalik ni Althea sa mansyon ay hindi isang biglaang himala. Ang takot na itinanim sa puso ng mga bata ay malalim. Kinailangan nila ng propesyonal na tulong, ng therapy, at higit sa lahat, ng walang katapusang pasensya at pagmamahal. May mga araw na sila ay bumabalik sa kanilang tahimik na mundo, ngunit sa bawat pagkakataon, naroon si Althea at Gabriel, magkahawak kamay, isang hindi matitinag na pader ng suporta, na dahan-dahang ginigiba ang mga pader na nakapalibot sa puso ng mga bata. Unti-unti, ang mga hagik-hik ay bumalik, mas malakas at mas madalas. Ang mga salita ay muling dumaloy, hindi na bilang mga bulong,
kundi bilang masayang kwentuhan. At ang mga yakap ay muling naging mahigpit at puno ng pagtitiwala. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, naglalabas ng isang makulay na tanawin sa kalangitan ng Tagaytay. Ang 4 na miyembro ng pamilyang ito ay naglalakad sa hardin. Ito ang parehong hardin na naging saksi sa kanilang mga tawa, takot at luha. Huminto si Gabriel sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ang lugar kung saan unang ikinuwento ni Althea ang tungkol sa kabalyerong walang espada. "Lia Luis," sabi niya sa kanyang mga anak, "may gusto akong itanong kay Mama Thea at kailangan ko ang tulong ninyo." Kinuha ni Lia at Luis ang magkabilang kamay ni Althea at hinila siya paharap sa kanilang ama. Lumuhod si Gabriel sa isang tuhod, hindi sa harap ng isang tagapagmana, hindi sa harap ng isang yaya, kundi sa harap ng babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal at magtiwala. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. "Althea Reyes," panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi na niya sinubukang itago. "Pumasok ka sa buhay namin bilang isang misteryo at tinuruan mo kami na ang mga pinakamalaking himala ay madalas na nagmumula sa mga hindi inaasahang lugar. Ipinakita mo sa akin na ang isang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pag-ibig na pinipili nating ibigay at tanggapin. Pinatawad mo ako sa aking pagkabulag at pinakita mo sa akin ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ayoko nang dumaan pa sa kahit isang araw na hindi ka kapiling." Binuksan niya ang kahon at sa loob nito ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. "Will you marry me? Will you be my wife, my partner, and the mother of these 2 wonderful children, officially?" Ang mga luha na bumuhos mula sa mga mata ni Althea ay hindi na luha ng kalungkutan o takot, kundi luha ng purong kaligayahan. Tumingin siya sa 2 bata na nakangiti ng napakalawak sa kanyang tabi. "Sige na, Mama Thea, say yes," sigaw ni Luis. "Para lagi ka na naming kasama," dugtong ni Lia. Ngumiti si Althea sa gitna ng kanyang pag-iyak. Tumingin siya kay Gabriel, ang lalaking kanyang minahal, nawala. At muling natagpuan. "Oh," bulong niya. "Oo, Gabriel, yes." Isinuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri at pagkatapos ay tumayo siya upang bigyan siya ng isang halik. Isang halik na puno ng mga pangako, ng pasasalamat at ng isang bagong simula. Biglang naramdaman nila ang 2 maliliit na katawan na yumakap sa kanilang mga binti at ang kanilang dueto ay naging isang kwarteto. Habang magkakayakap silang 4, pinanood nila ang araw na tuluyang magpaalam. Alam na, sa pagsikat nito bukas, haharapin nila ito ng magkakasama. Hindi na bilang mga basag na piraso, kundi bilang isang buong pamilya. Pinagtibay ng mga pagsubok at pinagbuklod ng isang pangako ng puso. Sa huling bahagi ng kwentong ito, ipinapaalala sa atin na ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo, kundi ng mga pusong handang umunawa, maghintay, at magmahal sa kabila ng sugat at takot. Si Gabriel Villaroman ay isang amang halos sumuko na sa pag-asa at si Althea Reyes ay isang babaeng tumatakbo palayo sa sariling nakaraan. Ngunit sa kanilang pagtatagpo, natutunan nilang ang tunay na paggaling ay nagsisimula sa katotohanan at pagpapatawad. Ang mga panlilinlang ni Katrina ay maaring nakapagdulot ng sakit at pagkalito. Ngunit sa huli, ang kasamaan ay hindi nagwawagi laban sa katapatan at malasakit. Ang mga bata na minsang nalunod sa katahimikan ay muling natutong ngumiti. At si Althea, sa halip na husgahan, ay ginantimpalaan ng tiwala at isang pamilyang pinili niyang ipaglaban. Ang kwentong ito ay para sa lahat ng nasaktan, ngunit patuloy pa ring umaasang magmahal muli. Ikaw,
Naniniwala ka ba na may mga taong dumadating para buuin tayo? Hindi sirain. At ikaw na nakikinig ngayon, kumusta ka? Sana ay mayakap ka ng pag-asa ngayong araw. Kung may kwento kang nais ibahagi o damdaming gustong ilabas, bukas ang comment section para sa'yo. Nandito kami, handang makinig, dahil mahalaga ka sa amin.